beloved Boss Mike Cervera. Ngayon, eto na, naku. Mga kababayan ko, malupitan ito. Ha? Malupitan ito. Tingnan nyo. Ha? Etong nilabas ng isang survey company na walang bahid. Oo. Sabi ko sa inyo, etong Okta, eto ho mga kababayan, ang aking isang survey company na pinagkakatiwalaan. Nako po. Tignan nyo mga kababayan ko. Kapag ka nag-tandem, itong magkapatid na Tulpo, etong Erwin Tulpo, at etong si Rapi Tulpo, at kumpara nyo naman tong Boba. Bakit Boba? Bobo, si Sara, Baba yung isa. Kaya Boba, tandem, ay ang layo na ho, tambak. Ano? Wala na, tambak na ho, mga kababayan. Ngayon mukhang eto yata yung pambato Pero sa akin, ulitin ko sa inyo mga kababayan. Ito sa akin, ulitin ko sa inyo. Kahit ho, sino ang manalo. Kahit ho, wala kayong maririnig sa akin. Parang tapos na sa akin ang laban Kahit sino ang manalo, si Rapi Tulpo, kung tatakbo si Nanay Lenny, okay lang sa akin. Kung tatakbo si Gibo, okay lang sa akin. Yan tatlo, lahat yung gusto ko Lenny, Tulpo, at saka si Gibo. Wala akong itutulak kabigin. Wala akong itutulak kabigin. Bahala na kayo, bahala na kayo. Hindi tayo mag-aaway dahil dyan. Dahil lahat yan, pupurihin ko yan. Wag lang etong dalawa. Etong Team Boba. Sino? Yan, Team Boba, Bobo at Baba. Siguro, eto na ho siguro yung katapusan na mag-away-away tayo sa social media, no? Siguro, matatapos na ho yung pagiging DDS versus loyalista. Dahil ang mga loyalista, pagkatapos ni Apo, Manong Bongbong, tatahimik na kami. Bakit? Yun lang naman yung gusto namin bilang mga loyalista. Suportahan, tapusin ang termino ni Pangulong Bongbong. Di katulad ng gusto ng mga bangag na mga DDS, gusto nila ipalit yung bangag, baliw, tanga, bobo, mangmang na vice-presidenteng si Sara Duterte. Napilit at nais at yun talaga yung amin, ayaw namin. Kaya namin mahigpit na tinututulan. Diba, Marian Tomas? Pagkatapos na ito, wala kaming pake. Wag lang si Sara Duterte ang maging presidente. Bakit? Maliwanag na ho sa amin na talagang manggagamit itong mga Duterte na ito diba? Yung pong binanggit ni Sandro na na mga pakikipag-usap ng mga Duterte sa kanila, halos patayin na nila si Apo Bongbong natin. Di ba? Di ba mga kababayan? Halos patayin na nga. Sabi, parang gusto nila, patayin na nila ako sabi ni Manong Bongbong. Biruin ninyo, gusto talaga ni Digong itong nagpapanggap na ako uuwi na ako sa Davao. Wala na. Tapos na tayo sa politika. Matanda na ako. Doon na lang ako sa amin, sa Davao, yung maliit naming bahay. Biruin nyo, pinaniniwalaan ng mga gunggong, tanga, mangmang na mga DDS yun, na talagang mahirap yung mga Duterte. Putang ina, hindi nila alam, lahat pinagkakitaan ni Duterte. Lahat kinikback.
Lahat, mga kababayan, mga anak niya, lahat tumitira. Oh! Oh, tanong nyo kay Bongo. Si Bongo kasama yung Hanilet. Oh, si Elizabeth, siguro ano na yun, wala nang pakialam yun, kaya sustentado na lang ni Digong yun. Si Pulong tumitira din ng sariling lakad. Droga, mga kababayan, droga, ano pa, flood control project, lahat yata tinira. Oh. O si Baste, wala, basta lang yun may maisusubo. At maging, may pambatak lang si Baste, maging bangag lang siya araw-araw, okay na yun. O si Kitty, ganun din. O, gabi-gabi sa party, bangag na bangag saan? Sa Mary Jane. Kay Maring Juana, mga kababayan. Oo, bangag din ano. Lahat sila magkakapatid, puro mga bangag. Si Sara Duterte, may sarili ring diskarte. Confidential fund sa Davao nung mayor siya, abay tinira din ng tinira. Taon-taon, 460 million. Tanginan, daming pera, no, mga kababayan? 460 million taon-taon. Kita nyo yun? Sarap buhay. Pa-travel-travel lang, pasyal-pasyal lang, palamig pepe lang. O ngayon, mga kababayan ko, ang taong bayan namumulat na. Tumatalino na ng husto, mga kababayan natin. Tignan nyo naman ang resulta. Tignan nyo naman, kung si Tolpo lang at si Sara Duterte ang maglalaban, olats na. Kaya sabi ko sa inyo, nilalaban ko na ng putulan ng titi. Si Sara Duterte, hindi na magiging presidente. Nakuha nyo, mga kababayan? Hindi na ho kailanman magiging presidente yan. Sino? Di si Bangag na Sara Duterte nyo. Bangag, bobo, tanga, mangmang eh. Di ba? Wala na. Ayan mga kababayan, maliwanag yan. Dito na tayo. Sara Duterte, yari na! Malacanang statement about the filing of grave threat charges against Vice President Sara Duterte. So sinampahan din sila ng DOJ. Hayaan mo na yon, Roden Sueto, Silibayan, laos na rin. Laos na rin, Silibayan. May nakitang ebidensya. Hindi ba mismo, yung mismo mga kaalyado ng Vice Presidente patungkol dito sa impeachment, ang sabi, Ano? kung grade 3 lang yan, di sampahan na lang sana ng kaso. Kaya nga. Hindi Tama. impeachment. Oo. Yung suggestion din, naisampa na lang sa korte, sinunod lang naman din ng DOJ. Kaya Base nga. din naman sa ebidensya. Kita nyo? Bobo talaga kayong mga DDS, ano? Nagre-reklamo sila, bakit may impeachment na, meron pang demanda. Bakit gano'n? Sabi nila, ganito, ganyan. Nag-iiyakan yung mga DDS, mga kababayan eh. Bakit? Nagdedelikado si Sara sa impeachment. Natanggal ang angas ni Sara eh. Sa totoo lang, balita ko, kulang na lang magmakaawa na si Sara kay Pangulong Bongbong. Alam nyo ba, na gusto nang makipag-usap ni Sara kay Pangulong Bongbong. Siguro, baka gusto nang magmakaawa ni Sara Duterte at sabihin kay Pangulong Bongbong na, di ba, Mr. President, tayo naman talaga ang magkasama. Sabihin niyang gano'n, ano? Ngayon mga kababayan, dahil nga dito sa mga lumalabas na mga survey na nangongulelat na si Sara Duterte, bigla-biglang bumait.
biglang bumait si Sara Duterte. Bakit? Sabi ba naman mga kababayan wala kaming away ni Bongbong Marcos, wala. Ngayon, akala niya, yung magaganong mga style, kakagatin ni Pangulong Bongbong. Ha? Di ba? Mga kababayan ko sabi parang gusto na nga raw makipag-reconcile ni Sara Duterte kay Pangulong Bongbong dahil nga daw mukhang wala na. Lubog na daw nag-iiba na ang ihip ng hangin. Sabi rito ni Ricardo Perlawan, tama lang na paulanan ng kaso yang si Sarayad. Bangag ka mo, si Sarang bangag, lustay, dutae para mawala na ang angas ng hitad na bangag na yan. Ganon. Di ba? So, eto na ngayon, mga kababayan. Biruin ninyo, Lee Pipe, Apex TV, panoorin nyo, tugma, hula niya, Pilipinas, nangyari. Siya magiging leader sa Pilipinas, sa ASEAN, nangyari na matutuloy-tuloy ito hanggang 2060. Eto na ngayon, mga kababayan ko. Ayon sa ating bubwet, ang Sara Duterte daw, gusto na daw makipag-reconcile kay Pangulong Bongbong. Dahil nga po rito, siguro nararamdaman niya na yari na ako, wala na akong pupuntan neto. Wala nang kakampi. Ang Pangulong Bongbong, kakampi na ng mga maraming dilawan, kakampi na ng mga pinklawan, di ba? Nyek-nyek. Ayaw ni MJ Fortaleza, ayaw. Eto na, Jared, Jasmine Ines, makinig kayo. Mga kababayan, siguro ramdam na rin ni Sara Duterte na wala nang patutunguhan yung pinaglalaban nila, Viola Garcia, siguro ramdam na. Ako naman naniniwala na hindi basta-basta na uuto si Pangulong Bongbong. Bakit? Napatunayan niya na kung anong klaseng ugali nitong mga bangag na Duterte. Bakit naman pagbibigyan, Elena Bencio, wala na. Durog na si Sara dito. Damang-dama na, yan. Damang-dama na ni Sara yung pagiging wala ng kwenta. Yung magiging parang basura na. Habang papalapit ang 2028, mga kababayan ko, si Sara, yung kanyang rating, hindi na tumaas pa mula noon. Patuloy na bumubulusok pababa. Nakuha nyo? Kasunod niyan, ito pong mga kaso na maaari pang makulong si Sara. Na ngayon, umiiyak yung mga DDS na mga tatanga-tanga. Sabi nga ni Attorney Claire Castro, ay kung meron mang kayong sisisihin, kayong mga bangag na mga DDS na nag-iiyakan, sisihin nyo yung sila Panelo, sila Topacio, yan, na sila Mike Defensor, sila Marcoleta, yan, sila Cayetano, yan ang sisihin nyo. Dahil sila ang nagsasabi na bakit hindi na lang daw i-demanda si Sara Duterte. At ngayon nga ay dinemanda sa DOJ. At naghihintay po ito ng desisyon kung ito ay mawawaran at makukulong sa 3 counts na kaso ng pagtatangka sa buhay ng ibang tao. 3 counts? Oo, mga kababayan. 3 counts ito ng pagtatangka
Grave threats. Ng pagtatangka sa buhay. Oy, nako. So ngayon, mga kababayan, siguro meron namang piyansa, pero kapag nahatulang ka dyan, yari ka na, Sara. Habang buhay ka nang makukulong. Tapos, kasabay nun, may impeach ka pa. Kasabay nun, hindi ka na makakatakbong presidente. Ano na mangyayari sa'yo? Hindi ka na makakatakbong presidente, may impeach ka pa, makukulong ka pa dahil may kaso ka, magiging basura ka na. Nakuha nyo? Magiging basura na si Sarang Bangag. Grabe, no, mga kababayan, ano? Magpapaliwanag talaga sa batas yan, no, attorney? Kung grade 3 lang yan, di sampahan na lang sana ng kaso sa korte. Hindi sa impeachment. So yung suggestion din, na isampa na lang sa korte, sinunod lang naman din ng DOJ. Base din naman sa ebidensya. Kita nyo, sinunod ng DOJ yung hinihiling ng mga kapanalig ni Sarang Bangag na idemanda na lang daw sa DOJ. Ayun, idinimanda nga ng DOJ dahil nakakita na rin ng mga ebidensya, nagkalap ng mga ebidensya at matibay na ebidensya. Nakita nyo, mga kababayan ko? Kaya si Sara Duterte, yari! Magiging basurang bangag. Malamang, mga kababayan, baka pagkaraan ng mga ilang panahon, parang magiging kwento sa mga fairy tale ito Isang babae na naging anak ng presidente, masama ang kanyang tatay, naging masama ang ugali nilang magkakapatid na mga anak ng hari, parang si Digong, Tapos, mga kababayan ko, dumating ang paghukom, ang parusa ng Panginoon dahil minumura nila ang Diyos. Pinarusahan silang lahat na maging mga, yung isa magiging gay bar dancer. Yung pabuking na lang, si Baste, sumasayaw na lang ng gumaganon. Si Pulong naman, baka maging bugaw na lang yun. Magbubugaw-bugaw na lang. Tapos po, si Sara Duterte, matutuluyan ng maging baliw na baliw yun. Iikot-ikot na lang sa Davao City yon. Nang nahuli-huli ng mga langaw, magiging taong grasa. Yung pong maruming-marumi na nakahubot-hubad si Sara Duterte, paikot-ikot sa Davao City. Di ba, mga kababayan ko? Abay, hindi malayo. Sabi ko sa inyo kapag ginusto ng may kapal, nabawiin sa iyo lahat yan. Sa isang kumpas lang ng kanyang kamay, mangyayari yan. Ang Diyos kapag nagsalita sa mga tampalasan, lalong-lalo na sa pamilyang bangag na Duterte na yan, mga kababayan ko, sabi ko sa inyo, mangyayari. Isang kumpas lang ng Panginoon, sabihin na, siyang mangyayari. Ang lahat ng mga hiling ni nagngangalang Mike Cervera ay mangyayari. Igaganon lang yung kamay. Mga kababayan ko, magugulat kayo. Yun na talaga yung mangyayari sa kanila. At mukhang yun na nga yung umpisa. Bakit? Si Digong nakakulong na sa dahig. Wala nang silbi. Wala nang kwenta. Basura na. Basura na si Digong. Tapos eto naman si Sara Duterte. May impeach. Makukulong. Masisiraan ng ulo ng tuluyan niya. Si Pulong may kaso din. Saan? Sa Grab. Bakit? Hindi niya may paliwanag yung 51 billion. Mga kababayan ko? Kaya, huwag kayong pakakasigurado.
Dahil kapag ang kinalaban nyo ay ang Panginoon mismo, abay, humanda kayo sa kanyang ganti sa pagiging tampalasan ninyong mga bangag kayong mga Duterte. Diba? Diba mga kababayan ko? Yan! Our beloved Boss Mike! Boss Mike!